The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading invites us to look on our fasting and the kind of fasting that the Lord takes delight. Ano ang mga pag-aayuno na kinalulugdan ng Diyos? To make it simple, make a fast that will make you a better person. Make a fast that will make you a better person. Go beyond the rituals. As I always say this, go beyond the rituals. Sayang ang pag-aayuno kung walang pagbabago. Ano yung mga dapat baguhin? At yun ang paanyaya. Sabi nga, nag-aayuno ka, pero patuloy mo naman ginagawa ang iyong kasalanan. Nang-aapi ka, nagnanakaw ka, nang lalamang ka sa iyong kapwa. Hindi yung kalugod-lugod sa Diyos. Mag-ayuno ka na magdudulot ng ikabubuti ng iyong kapwa. Ano mga halimbawa? The corporal works of mercy. Food to the hungry, drink to the thirsty, clothe to the naked, visiting the sick, visiting those who are in prison, welcome strangers, bury the dead. The corporal works of mercy. Bakit ba tayo nag-aayuno ayon sa Ebanghelyo? Sapagkat alam natin na inilayo natin ang ating mga sarili sa Diyos. Inuulit ko, ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Hindi lumalayo ang Diyos. Tayo ang lumalayo sa Diyos, dala ng ating mga kasalanan. Kaya, kung kayo po'y nag-iisip ng pag-aayuno, mas ikinalulugod ng Diyos na kumain ka na lang ng karne at tigilan mo ang chismis, parang ganon. Hindi po ba, no? Parang mas mahirap kasing tigilan yung chismis. O kaya magbayad ka ng utang. O kaya wag kang late sa trabaho. O kaya bawasan mo kasi cellphone. Sabi ko nga doon sa mga ibang nagsisimba, ano nga kaya ang ayuno mo ngayong Lent ay hindi ka magse-cellphone? Anong sagot sa akin? Hindi na lang ako kakain, Father. Dahil marami sa atin, pagkagising, ang unang tinitingnan, cellphone. Bago matulog, cellphone. Di po ba, ano? Kaya nga ang tawag nga doon, cellphone. Nakakulong ka sa cell mo. Di ba? Ask yourself, what are the things that can make you a better person? Sayang lang ang sakripisyo kung hindi naman makabubuti.
Di po ba, ano? Sayang lang. Sabi ko nga nung Ash Wednesday, wag yung isipin na yung hoarding ay fasting. Yung hoarding. Ano yung hoarding? Sabi niya, ngayong Lent hindi ako kakain ng chocolate. Buong Lent. Itatabi ko muna. Sa Easter ko kakainin. Hindi fasting, hoarding yun. Ano po? Ha? Yung hindi mo kakainin. Ano sabi ko? Pag nag-fasting ka, yung matitipid mo sa iyong fasting at binigay mo as part of your almsgiving that makes your fasting authentic. Ang fasting ay hindi diet. Hindi diet. Ano pa? Yung iba hindi naman nagpa-fasting, nagda-diet. Ha? Hindi considered yon. Ano pa? Again, my brothers and sisters, you come before God in prayer. And why not ask the Lord, Lord, anong gusto mong gawin ko? Rather than, Lord, ito ang ino-offer ko. You ask the question. Take the courage to ask God, Lord, what do you want me to do? What kind of discipline you want me to do in this season of Lent? Rather than coming before God and presenting yourself before God and say, Lord, ito hindi ko ito gagawin. Lord, ito, ano? Ask the Lord. Ask the Lord. Naalaala ko lang, dahil yung aming, nung hindi pa ganun katanda yung nanay namin, ano po, kinukonsider namin pag may dala kami sa sasakyan na hindi siya mahihirapang sumakay. Tapos, bumili ako ng bagong sasakyan, nangutang ako. Ha? Tinanong ko pa yung mga kapatid ko. Ha? May consultation pa. Ano po? Nung binili ko na, syempre, ang una mong pasasakayin nanay mo. Kasi binili mo yun para sa nanay mo eh. So, umuwi ako ng probinsya. Labas tayo. Pasyal tayo. So, sinakay namin, nanay namin. Ano po? Pinupuri yung mga kapatid ko, mga pala, panay ang puri, ganyan. Tahimik lang ang nanay namin. Maya-maya. Sabi niya, bago ito? Sabi ko, opo. Sa iyo? Opo. Maya-maya, sabi niya, pangit. Pangit. Grabe, ang lutong. Pangit. Alam nyo? Well, anong natutunan ko doon? Stop trying to please people. Ano pa? Baka yung gusto mo, hindi yung talagang gusto niya. Pero tinanong mo ba? Di ba? Tinanong mo ba? Mahalaga yung nagtatanong ka sa Diyos, Lord, anong gusto mo? Sapagkat kokonti lang talaga ang nagtatanong sa Diyos kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. I'm inviting everyone to take the courage to ask God before making a lot of things that it might not be pleasing to God. Ask the Lord, ano ang gusto ng Diyos mula sa iyo? Amen. Going back to what I've said, many times I've said this, it is not enough that you avoid evil. You must do something good. Maybe in this Lent, rather than focusing on fasting, do something good secretly. Do something good secretly. What I'm trying to say, leave behind the pictures. Marami kasi ngayon gumagawa ng kawang gawa, pero nagpapapicture. Ano po?
Walang picture. Ano po? Sikreto. Wala nga picture, pinost naman sa Facebook. Ano po? Wala rin. Again, the fasting that God takes delight is something that will change the person. Please rise. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. For your mighty deeds, O God of mercy, may your people offer endless thanks, and by observing the age-old disciplines along their pilgrim journey, may they merit to come and behold you forever, through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.